Hindi raw tinuturing ng PNP-CIDG na aksidente ang pagkalunod nina Rene Baterbonia at Divine Adili sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles. Sinabi nila yan matapos makuha ang salaysay ng ilan sa mga nakasama nilang player. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ngayong nagsasalita na ang ilang players. May update na ba sa dating head coach nilang si Tab Baldwin? Julius, naglabas na nga ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Justice Department laban sa nagbitiw na Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin sa gitna ng investigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Aalertuhin ang mga otoridad sakaling lumabas siya ng bansa. Samantala, unti-unti na ring lumalabas ang iba pang detalye sa team building na nauwi sa trahedya dahil sa mga pahayag ng ilang players na kasama doon. Nag-iisip na po ako na kung di po ako umalis dito, mamamatay na din po ako. Kasi po, ang dami na din po ako nainom na tubig. Parang I was gonna accept na mawala na po ako. Matapos basagin ni Sam Reyes at Kiefer Alas ang kanilang katahimikan sa isang podcast, isa-isa na ring nagsalita ang ilan pang miyembro ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa trahedyang ikinasawi ng kanilang teammates na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa town hall ng Ateneo de Manila University, isinalaysay ni na Ateneo Blue Eagles team captain Jared Bahay, Ian Espinosa at Andrew Bongo ang mga pangyayari sa team building activity. Ayon kay Espinosa, bago pa man magsimula ang training nila ay tinanong umano ni Coach Tab Baldwin kung sino ang hindi marunong lumangoy sa mga player. Isa raw sa mga nagtaas ng kamay ang nasa wing si Divine Adili. Taas ako ng kamay, kanila, Jaya. Tapos yun sila Rene, sino rin marunong lumangoy, sila Rene. Tapos sabi niya, sila Divine hindi marunong lumangoy. So yung mga hindi marunong lumangoy, dito lang kayo sa malapit. Baga. Tapos yung exercise lang is, sundan lang si Coach Dean sa shore. Tapos yun lang, walang kailangan lang. Kung di mo kaya lumangoy, okay lang maglakad. Nakatuon daw ang drill nila noon sa water exercises sa tabing dagat. Kwento ng mga basketbolista mula bewang hanggang dibdib lang nila noon ang tubig. Pero makalipas ang ilang sandali ay nagsimulang tumaas ang mga alon. Dito na raw nagsimula na inanod na sila at unti-unti nang nagpanik ang grupo. Sila-sila na rin daw ang nagtutulungan na iligtas ang kanilang teammates. Nakita pa raw ni Andrew si EJ Kapihe na sinusubukang iligtas si Divine na hindi marunong lumangoy. EJ was actually, he was helping Divine as much as he could. But when I was trying to help others, he was trying to bring his body like in, but Divine was already like unconscious. Kwento naman ni Jared na team captain ng Ateneo Blue Eagles, tumulong na rin si Baldwin na iligtas ang kanyang mga player pero hindi na raw kinaya ng veteranong coach. Mind you, Coach Tab just went to get Ian, because he didn't know how to swim. So when he came back, he was like struggling to breathe. He's like 68 years old. Like I told him, like, Coach, Divine's gone, Coach, Divine's gone. And then everybody panicked. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa trahedya. Kanina, isa-isang dumating ang mga miyembro ng kupunan kasama sa mga teammate ni Baterbonia at Adili na nandito sa NBI ay sina Sam Reyes, Kiefer Alas, Logan Baltazar, Grayson Rogers, Sultan Barua, Matthew De Luna at Michael Osoro. Dumating din sina Lebron Nieto at Kyle Ong na mga alumni naman ng Ateneo Blue Eagles. Giit ng NBI, dapat na malaman ang buong katotohanan at hindi dapat madaliin ang paglalabas ng konklusyon. Tiniyak naman ni NBI Director Melvin Matibag na hindi makakaapekto sa investigasyon ang pagbitiw sa pwesto ni Tab Baldwin bilang head coach. Giit pa ni Matibag, ang focus ay ang mga aktwal na pangyayari bago at mismong oras ng insidente. Sinusuri rin ng NBI ang partisipasyon ng mga dating opisyal ng koponan kabilang si dating team manager Epok Kimpo. Wala raw si Kimpo sa bansa nang mangyari ang insidente sa Aurora. Pero sabi ni Matibag,
Ang mga ito ay bahagi ng factual findings at hindi pa maaaring burahin ang kanilang posibleng papel hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Sabi ko nga sa kanila, the investigation will lead to somebody being responsible. Pinaliwanag ko naman sa kanila, we are here to seek the truth, no? And I assure them that it will be handled fairly and professionally. No? So, yung participation nila will be very material to the result of the investigation being conducted by the Bureau. Ayon naman kay PNP CIDG Director, Police Major General Robert Murico II, hindi nila itinuturing na aksidente ang pagkamatay ng 2 student athlete. Sinabi ito ni Murico matapos nilang makuha ang salaysay ng ilan pa sa mga basketballistang kasama sa team building. Muli rin nilang ipinatatawag si Baldwin at iba pang coaching staff. Hihingin daw nila ang drone video na kuha ni Baldwin kung saan makikita ang formation ng players bago at pagkatapos ng trahedya. May hamon din ang CIDG Director sa dating Blue Eagles head coach. Be man enough to face the investigation in the interest of justice and equity para doon sa 2 players which you call as your brother, because if you're talking about the yung battle cry of Bebab, band of brother, if you're a brother, you hindi ka tatalikod. So help us also, help the family attain justice. Hindi na nakapagbigay ng panibagong pahayag sina Sam Reyes at Kiefer Alas bago umalis dito sa NBI kanina. Samantala, bukod sa PNP CIDG sa Campo Crame dyan po sa may Quezon City, inaasahan din si Tab Baldwin dito sa NBI headquarters sa Pasay sa Biyernes. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Chio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.